Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-15 kabanata ng Lukas. Basahin natin ang nawawalang tupa. Maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan ang pumunta kay Jesus upang makinig sa kanya. Kaya nagreklamo ang mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila, ang taong ito'y tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain kasama nila. Kaya kinwentuhan sila ni Jesus. Kung kayo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin ninyo? Hindi ba't iiwan ninyo ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa makita ninyo? Kapag nakita na ninyo, masaya ninyo itong papasanin pauwi. Pagkatapos, tatawagin ninyo ang inyong mga kaibigan at kapitbahay ninyo at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong tupa. At sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit. Masayang masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Sa ating talinghagang nabasa, ang pastol ay si Jesus na tagapagligtas. 100 tupa naman ay ang mga taong ibinigay ng Diyos Ama sa anak. Ang isang nawawalang tupa ay kabilang sa mga ibinigay ng Diyos Ama kay Jesus, ngunit nalulung ito sa kasalanan. Ang paghahanap ng mabuting pastol sa nawawalang tupa ay maihahalin tulad natin kay Jesus na sinadya ang mga makasalanan sa mundo. Pumupunta siya sa mga bahay ng makasalanan. Kumakain siya kasama ng makasalanan. Nagtuturo siya sa mga makasalanan. Pinapabayaan niyang lumapit sa kanya ang mga makasalanan. Ito ang pagpapakita na hindi pababayaan ng mabuting pastol ang mga tupang ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. Ang tupa ay isang hayop na hindi gaano kalakasan at di gaano katalinuhan. Ang mga tupa ay hindi nagpapakita na marunong silang mag-isip para sa kanilang sarili. At kung tutuusin, ay sunod-sunuran lamang. Kaya naman, sumusunod lamang sila sa kapwa tupa at kung sino ang nagpapastol sa kanila. At kapag mali ang kanilang sinundan, madalas silang nalalagay sa panganib, nahuhulog sa bitag, at madaling nahuhuli ng mga mandaragit. Kaya naman kailangan nila ng isang mabuting pastol na siyang magtuturo at maggagabay sa kanila para makaiwas sa lahat ng panganib ng mundo. Ang mga tupa ay maihahalin tulad natin sa mga taong makasalanan. Ang tao ay marupok. Hindi tayo makaiiwas sa panunukso ng mundo at lagi na lamang tayong nadadapa. At kapag nahulog na tayo sa bitag ng kasalanan, hindi rin natin alam kung paano bumangon at umiwas maulit na madapa. Kaya naman kailangan nating lahat ng isang mabuting pastol sa katauhan ni Jesus na tagapagligtas. Siya ang nagtuturo. Siya ang nagpapatibay. Siya ang nagtataguyod, nag-aalaga, at nagpapakilala sa Diyos Ama sa ating lahat. Siya ang nag-alay ng kanyang buhay nang sa ganoon ay magkaroon tayo ng kaligtasan sa ating mga kasalanan. Ang lahat ng ito ay para mailigtas ang mga nawawalang tupa pabalik sa piling ng Diyos Ama. Ito ang gawain ng mabuting pastol na hindi pinababayaan ang mga tupang ibinilin ng Diyos Ama sa Kanya.
Basahin natin ang nawawalang salaping pilak. Halimbawa naman, may isang babaeng may 10 salaping pilak at nawala ang isa. Hindi ba't sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ng bahay, at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa makita niya ito? Pagkatapos, tatawagin niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin sa kanila, "Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong salapi." At sinabi ni Jesus, "Ganoon din sa langit. Masayang masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi." Matatanong natin kung bakit nagsisiya ang mga anghel ng Diyos kapag ang isang makasalanan ay nagsisi at nagbagong buhay. Sa aking palagay, tatlo ang dahilan kung bakit ganito ang ating nabasa. Una, mahalaga ang tao sa Diyos Ama. Sa talinghagang nabasa natin, ginamit ni Jesus ang salaping pilak na totoo namang mahalaga sa mundo para mas maintindihan natin ang kahalagahan ng isang makasalanang tao sa mata ng Diyos. Marami sa atin ang iniisip na dahil tayo ay lulong sa kasalanan, tayo ay wala ng halaga sa mundo. Tayo ay wala ng pag-asa. At kung minsan pa nga, may ilan sa atin ang nawawalan na ng kagustuhang mabuhay at nagpapatiwakal na lamang. Ngunit, ipinaalam sa atin ni Jesus na kahit tayo ay nababalot sa kasalanan, ang ating Diyos Ama sa langit ay itinuturing tayong kanyang mga anak. Ito ang ginamit ni Jesus bilang halimbawa para maintindihan ng mga nakikinig kung gaano kahalaga ang isang taong nilikha ng Diyos kahit na ito ay nagkakasala. Pangalawa, mahal ng Diyos Ama ang tao kahit na ito ay makasalanan. Kung titingnan natin ang ating pagtingin sa ating mga sariling anak, alam nating mga magulang ang tinik sa dibdib ng isang anak na naliligaw, na ating ginagabayan, ngunit ayaw naman makinig at patuloy lamang sa maling pamumuhay. At dahil tayo ay tao lamang, kahit ayaw man nating aminin, dumadaan din ang panahon na tinatalikuran natin sila. Nauubos kasi ang pasensya natin at naiisip nating wala na sigurong pupuntahan ito. Ngunit ang pagmamahal ng Diyos Ama sa ating mga makasalanan ay napakadakila, na sa kalaliman at kalawakan ng kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang bugtong na anak na mamatay sa krus at pagbayaran ang ating mga kasalanan para matubos ang makasalanang tao nang sa ganun ay makasama niyang muli ang naligaw na anak. Pangatlo, makakaiwas ang makasalanang tao sa kaparusahan na nakalaan sa kanya. Hindi natin lubos na naiintindihan ang kaparusahang mapapataw sa mga makasalanang tao na hindi maniniwala kay Jesus na tagapagligtas. Mangilang beses isinalarawan ni Jesus kung saan mapupunta ang mga hindi naniniwala. Ito ay lugar kung saan tatangis tayo at mangangalot ang ating ngipin. Mababasa natin sa susunod na kabanata ang talinghaga na nagpapakita sa lugar na ito. Kapatid, gugustuhin ba nating matapon sa ganitong klaseng lugar ang isang pinapahalagahan at minamahal natin? Tandaan natin mga kapatid, kahit na tayo ay makasalanang tao dito sa mundo, mahalaga tayo sa Diyos Ama. Minamahal tayo ng Diyos Ama at makakaiwas tayo
sa parusang nakalaan sa mga hindi naniniwala. Kaya naman, nagsisiya ang langit sa isang makasalanang nagsisisi. Basahin natin. Ang naglayas na anak. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkukwento. May isang ama na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, "Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko." Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa 2 niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yun at naghirap siya. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga roon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Kailangan nating himay-himayin ang talinghagang ito. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang mana ng mga anak ay ibinibigay lamang kapag pumanaw na ang kanyang ama. Sa ginawa ng bunso dito, ang paghingi ng kanyang mana ay nagsasabi sa lipunan na patay na ang kanyang ama sa kanyang mga mata. Ibig sabihin nito, hindi na niya kinikilala ang katauhan ng ama sa buhay niya, na tinatalikuran na rin niya ang kanyang mga responsibilidad bilang isang anak. Sa kanyang pananaw, di na niya kailangang ipakita ang pagmamahal, pagsunod, paninilbihan, paggalang sa kanyang ama. Sinasabi rin niya sa lahat na di na niya kailangan ang mga ibinibigay ng ama sa kanya, katulad ng pagkain, damit, tirahan. Di na niya kailangang sumunod, makinig at matuto sa kaalaman ng kanyang ama. Tinalikuran din niya ang proteksyon at tulong na kanyang maaasahan na nagmumula sa ama. Ninanais niyang mabuhay para sa sarili at masunod ang sariling kagustuhan lamang. Ngunit, sa kabila ng kanyang pagmamataas, hiningi pa rin niya ang kanyang mana na nagpapatunay lamang na umaasa lamang siya sa kanyang ama. Ang ginawa ng bunsong anak dito ay totoo namang kalapastanganan. Di lamang sa mata ng mga Hudyo noon, ngunit kahit na sa ating mga Pilipino ngayon. Kapatid, kailangan nating makita ang ating sarili sa katauhan ng bunsong anak. Ang pamamahagi ng parte ng mana ng ama sa bunsong anak ay nagpapatukoy sa lahat ng biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos Ama. Hindi natin nakikita na ang ating mismong buhay ay ibinahagi sa atin ng Diyos Ama. Hindi natin nakikita na ang ating pangangatawan, pag-iisip, pangangatwiran at kaalaman ay biyaya lamang ng Diyos Ama. Hindi rin natin nakikita na lahat ng ating nakakamit, nakukuha, nagagawa at nakakamtan ay biyaya din lamang na nagmumula sa Diyos. Na ang lahat ng ito ay itinakda ng Diyos para sa atin ayon sa kanyang kalooban para sa atin. Tingnan natin ang pag-iisip ng bunsong anak. Sa paghingi ng kanyang parte sa mana, iniisip niyang sa kabila ng kanyang pagturing sa ama, ay karapat-dapat lamang niyang matanggap ang kanyang parte ng mana.
Hindi ba't ito ay isang pagmamataas at paglapastangan sa Ama? Ganito rin kasi tayo ngayon. Iniisip natin na tayo ay karapat-dapat. Iniisip natin na tayo ay mabait na tao at dapat gantimpalaan dito sa mundo. Gayong ang katotohanan naman ay tayong lahat ay sadyang makasalanan na karapat-dapat lamang na parusahan. Aaminin ko sa iyo, kapatid, na ganitong ganito ang aking pag-iisip sa aking buhay noong nakaraan. At katulad ng nangyari sa bunsong anak, hindi tama ang aking paggamit sa lahat ng biyayang ibinigay sa akin ng Diyos Ama. Namuhay ako sa sarili at totoo namang naghanap lamang ng saya at kahalayan. Dumating ang panahon na naubos ang lahat ng biyaya na ito at dito ko lang nakita ang aking kamalian. Dito ko nakita ang kalapastangan ng aking ginawa sa ating Diyos Ama. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, marami sa atin ay nakaranas na ng ganitong pangyayari sa ating buhay. Ang iba naman ay hindi pa umaabot sa puntong naubos ang biyayang natatanggap. Habang ang ilan naman ay kasalukuyang tumatanggap ng biyaya, ngunit hindi tama ang paggamit dito. Kung nasaan ka man sa iyong buhay, kapatid, huwag tayong maging mapagmataas. Ibinigay itong lahat sa atin sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa ating mga makasalanan. Kilalanin natin ang Diyos Amang nagbubuhos sa atin ng biyayang hindi natin karapat-dapat na matanggap. Kilalanin natin ang lumikha sa atin, ang nagbigay ng buhay, nagbigay ng puso at isipan at pangangatawan. Gamitin natin ito sa ating pagsunod sa kanyang kalooban at sa pananilbihan para sa kanyang kaluwalhatian. Basahin natin. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, "Sa amin, kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito ay halos mamatay na sa gutom. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin niyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo.'" Mababasa natin dito ang pag-iisip ng isang taong makasalanan na nahimasmasan sa kanyang totoong kalagayan. Nakita niya ang kanyang buhay sa piling ng Diyos Ama at naihahambing niya sa naging buhay niya ngayon. Nakita niya ang kanyang kamalian at napag-isipang magsisi at bumalik sa kanyang amang nilapastangan. Handa siyang harapin ang magiging hatol sa kanya ng ama. At ang kanyang pagmamataas ay napalitan ng isang pagpapakumbaba at pakiusap na tanggapin siya hindi bilang isang anak, kundi bilang isang utusan. Kapatid, mangilan na sa atin ang naranasan ang ganitong pagsisisi. Nangyayari lamang ito kapag nawala na ang ating kayamanan, ang ating katungkulan, ang ating mga ari-arian, ang ating mga kaibigan, ang ating pangalan, ang magandang pagtingin ng mundo sa atin, at kung minsan pa nga, ay ang pagtalikod sa atin ng ating mga mahal sa buhay. Isa itong masaklap na aral para sa mapagmataas na makasalanan. Dito ipinararamdam sa atin ang disiplina ng Diyos Ama.
Walang mabuting kahihinatnan ang pamumuhay na lugmok sa kasalanan. At sa huli, ang natatanging pag-asa para sa atin ay manumbalik sa Diyos Amang nagmamahal sa atin. Tatanggapin kaya tayo ng Diyos Ama pagkatapos ng lahat ng ating nagawang kasalanan laban sa Kanya? Marami sa atin ang naiisip na sa lalim at dami ng ating mga kasalanan, hindi na tayo mapapatawad ng Diyos Ama at patuloy na lamang sa kanilang maling pamumuhay. Ang karamihan ay nawawalan ng pag-asa na makabalik pa sa Diyos Ama sapagkat hindi nila mapigil ang kanilang mga sarili at lagi na lamang nadadapa sa kanilang mga kasalanan. Kapatid, ganito rin ang aking napagdaanan. Ako man ay hindi mapigil ang sarili sa kasalanan. Ako man ay laging nadadapa at bumabalik sa maling pamumuhay. At katulad ng bunsong anak na ating nabasa, umabot ako sa panahon na nakita ko ang aking abang pagkatao. Makasalanan, marupok, hubad, at isang walang kwentang tao na lugmok sa aking kasalanan. Ngunit, sa aking pinakamababang kinalalagyan, binuksan ng Diyos Ama ang aking puso at isipan at ako ay naniwala sa kanyang bugtong na anak na si Jesus na tagapagligtas. Mahalaga tayo sa Diyos Ama, kaya naman dinidisiplina niya tayo para malaman natin na tayo ay naliligaw. Ipinapakita niya sa atin na kung di tayo magbabago, walang magandang kakahinatnan ang ating maling pamumuhay. Mahal tayo ng Diyos Ama, kung kaya naman, ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na tagapagligtas, na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, nang sa ganoon ay magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito ay isang biyaya, mga kapatid. Wala tayong ginawa o maaaring gawin upang makamtan ang kaligtasang ito. Di rin natin masasabi na tayo ay karapat-dapat matanggap ito. Ngunit, ito ay isang handog para sa atin sa dakilang pagmamahal ng Diyos Ama sa ating mga makasalanan. Tandaan natin na kung sino ang mapagmataas ay siyang ibababa. Kung sino ang mapagkumbaba ay siyang itataas. Matuto tayong lahat na magpakumbaba at tanggapin ang biyayang kaligtasan na ipinagkakaloob ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus na tagapagligtas. Basahin natin. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naaawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo." Pero tinawag ng ama ang mga utusan niya, "Madali, dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan ninyo ng singsing ang daliri niya at suotan ninyo ng sandalyas ang mga paa niya. At kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayin ninyo. Magdiwang tayo. Dahil ang anak ko na akala ko'y patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita." Kaya nagsimula silang magdiwang.
Makikita natin dito ang katauhan ng ama. Nang hingin ng bunsong anak ang parte ng kanyang mana, hindi ito nagalit at ibinigay ang hiling ng anak kahit na ito ay isang kalapastanganan. Sa pagbabalik ng bunsong anak, malugod naman itong tinanggap kahit na napakabigat ng kasalanan ang nagawa ng bunsong anak sa kanya. Imbis na maghanap ng paghihiganti sa kalapastangan ng ginawa, buong galak ang pagpapatawad at nagdiwang ang amang nilapastangan. Hindi niya ininda ang lahat ng maling ginawa ng bunsong anak sa kanya, ngunit lubos-lubusan ang saya sa pagbabalik ng naglayas na anak. Kapatid, ano ang ating gagawin kung sakaling ang ating sariling anak ay tumulad sa bunsong anak na ating nabasa? Masasabi ko, kapatid, na hindi ako makakapagpigil at ako ay siguradong magagalit. Hindi malayo na magtaas ang aking boses at malamang ay gumamit din ako ng mga masasakit na salita. Ipagdidiinan ko malamang ang maling pag-iisip at pag-uugali ng aking anak. Malamang ay bigyan ko siya ng parusa o di kaya ay itakwil ko siya at ituring na patay na sa aking mga mata. Ngunit, hindi ganito ang katauhan ng Diyos Ama. Ang Diyos Ama ay nagmamahal. Ang Diyos Ama ay mapagpatawad. Ang Diyos Ama ay banal. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, kailangan nating malaman ang mga katangian ng Diyos Ama. Ang Diyos Ama ay mahabagin, matulungin, mapagmahal, matapat, hindi madaling magalit. Ngunit sa kabila ng mga katangiang ito, ang Diyos Ama ay maaari ding magparusa sa mga nagkakasala kung tayo ay patuloy na magiging mapagmataas. Kapatid, ganito rin ba ang pagkakakilala mo sa Diyos Ama? Ano ang nararamdaman natin sa ating nabasa? Galak ba dahil ang Diyos Ama ay mahabagin at mapagmahal? O takot dahil sa kanyang kapangyarihang magparusa? Ang Diyos Ama ay hindi natin masasabing mapagmahal lamang, o di kaya ay banal lamang, o di kaya ay makatwiran lamang. Ang Diyos Ama ay lahat ng mga ito. Sino nga ba sa atin ang makakaintindi sa katauhan at pag-iisip ng Diyos Ama? Ang para sa atin ay maniwala, manalig at sumunod ayon sa kanyang kalooban. Kaya naman para sa ating mga makasalanan, tanggapin natin ng buong pagpapakumbaba ang biyayang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus na tagapagligtas. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Hindi natin alam kung tayo ay may panahon pa. Tandaan natin na ngayon na ang panahon ng pagliligtas ng Diyos Ama sa mundo. Basahin natin. Samantala, nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong meron sa bahay?" Sumagot ang utusan, "Dumating ang kapatid niyo, kaya ay pinakatay ng inyong ama ang pinatabang baka upang ihanda. Dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan." Sa talinghagang ito, ang ama ay ang Diyos Ama. Ang bunsong kapatid ay ang mga makasalanan, kapwa Hudyo at hindi Hudyo. Ang panganay na kapatid naman ay nagpapatukoy
sa mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan. Ang handaan ay maihahalin tulad natin sa kasalan sa pagitan ni Jesus at ng kanyang iglesia. Mapapansin natin na hindi alam ng panganay na anak ang ukol sa handaan. Kung mababalikan natin ang ating mga napag-aralan, binabatikos ng mga Pariseyo at tagapagturo ng kautusan ang pakikisalamuha ni Jesus sa mga makasalanan. Itinuturing nilang isang kasalanan ang pakikisalamuha sa mga taong katulad nila. Binabatikos nila ang pagkain ni Jesus sa bahay ng maniningil ng buwis. Binabatikos nila ang pagpapagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga. Ngunit ang mga taong katulad nila ang siyang hinahanap ni Jesus sa mundo. Mga taong aba at makasalanan. Mga taong walang pag-asa. Mga taong nagnanais ng kapatawaran. Mga taong mapagkumbaba. Mga taong katulad ng nawawalang tupa. Basahin natin. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. Pero sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon, at kailanman ay hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagsaya kasama ang mga kapatid ko. Pero nang dumating ang anak ninyong lumustay ng kayamanan ninyo sa mga babaeng bayaran, ipinagpatay niyo pa ng pinatabang baka." Sumagot ang ama, "Anak, lagi tayong magkasama, at ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Dapat lang na magsaya tayo dahil ang kapatid mo na inakala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita." Ang ipinakitang galit ng panganay na anak ay maihahalin tulad natin sa galit ng mga Pariseyo at tagapagturo ng kautusan sa pakikihalubilo ni Jesus sa mga makasalanan. Sa tingin nila, ang mga makasalanan ay karapat-dapat lamang na mahatulan, habang silang mga sumusunod sa kautusan ay karapat-dapat namang magantimpalaan. Sa galit na ipinakita ng panganay na anak, makikita natin dito ang nilalaman ng kanyang puso, na naglalaman ng inggit, paghuhusga, at pagmamataas. Hindi siya nagpakita ng saya sa pagbabalik ng naglayas na kapatid sapagkat hindi niya itinuturing na ito ay mahalaga. Hindi niya ito tinuturing na kanyang minamahal. Sa halip, paghuhusga ang kanyang nararamdaman. Kapatid, ito ang diwa ng legalismo. Ito ang diwa ng pagmamataas. Iniisip ng mga Pariseyo at tagapagturo ng kautusan na sa kanilang pagsunod sa mga kautusan, sila ay maliligtas. Nabanggit pa nila na sila ay namumuhay ng tapat at sumusunod sa lahat ng kautusan. Ang dalawang bagay na ito ay pawang kasinungalingan. Una, ang kaligtasan ay hindi nagmumula sa pagsunod ng kautusan. Kung tutuusin nga, walang sino man ang nabuhay na nakasunod sa kabuuan ng kautusan kundi si Jesus lamang. Kung ganito, walang maaring maligtas kailanman. Mali ang paniniwalang ito, kapatid. Tandaan lamang natin na ang kaligtasan ng tao ay bukod tanging nakasalalay sa ating pananampalataya kay Jesus na tagapagligtas. Sa kanilang pagmamataas, sinasabi nilang hindi sila sumuway sa mga utos
at itinuturing nilang karapat-dapat silang mabigyan ng gantimpala. Kapatid, ito ay pagmamataas. Lahat tayo ay makasalanan, at kung tayo ay sumusunod para sa gantimpalang matatanggap, para na rin tayong nagtatrabaho para sa sahod lamang. Ibig sabihin nito, ang kaligtasan ay gantimpala sa ating pagsunod sa kautusan. Mali ang paniniwalang ito, kapatid. Tandaan natin na ang ating pagsunod sa mga kautusan at sa kalooban ng Diyos Ama ay pagpapatunay lamang ng ating pananampalataya. Hindi natin ito ginagawa para sa anumang kabayaran. Isipin mo na lang, kapatid, tama bang sumusunod ang isang tao hindi dahil naniniwala sa Diyos, ngunit para sa kabayaran sa kanyang pagsunod? Kung mayroon mang gantimpala na ibibigay sa atin sa lupa, hindi ito kabayaran, ngunit isang biyaya na mula sa isang mapagmahal at mapagbigay na Diyos Ama. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, kailangan nating makita ang ating sarili sa katauhan ng panganay na anak. Kapag may makasalanang nagsisisi at nagbabagong buhay, tayo ba ay mapanghusga? Ibinibigay ba natin ang ating habag at kapatawaran sa mga katulad nila? Pinangahawakan ba natin ang ating sariling kabutihan at kabanalan sa harap ng ating kapatid? O marunong tayong magpakumbaba sapagkat alam natin na katulad lamang natin silang makasalanan? Kapatid, ang kapatawaran ay ibinibigay sa lahat ng makasalanang nagsisisi at sumasampalataya kay Jesus na tagapagligtas. Ito ay nakalaan sa lahat sa atin, sapagkat lahat tayo ay makasalanan. Ang kapatawarang natanggap natin ay ibibigay din sa ating kapwa kung sila ay magsisisi at maniniwala kay Jesus. Ang mapagmataas ay ibababa, at ang mapagkumbaba ay itataas. Magalak tayo sa pagmamahal ng ating Diyos Amang nagnanais na mailigtas ang buong sanlibutan. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan nyo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 15 kabanata ng Lukas. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.